kung yung tanong nyo po is paano nakuha, hindi din po namin alam dahil yung lahat po ng cards, yung aking alahas, itong passport, wala pong nawala. Ang nawala lang po, debit at credit card ng aking asawa at saka credit card ko po. Isang kababayan natin ang nawalan ng di umano ng credit card habang sila ay nagbibiyahe sakay ng isang eroplano. At sana ito ay maging isang aral para sa mga kababayan nating biyahero na ingatan nyo ang iyong mga personal na gamit. Para sa ganoon, di tayo matulad sa isang kababayan natin na habang sila ay pabiyahe ay nawala ang kanilang credit card. So samahan nyo ako, panoorin natin. Pero bagong lahat, isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. Here we go. Nagtatanong po kung paano nakuha yung card namin, hindi din ko po alam at hindi ko po talaga masagot. Bali, nung time po na yon, ang dala lang po namin is laptop bag. Tapos itong bag ko nakilibag, na ang laman lang po is itong wallet ko na may card. Yan, may card yan. Tapos, may laman lang to parang 5,000 pesos. Then, itong phone ko na isa. Itong phone ko na to. So, ito lang po talaga ang tanging laman nitong bag ko na to na ipinalagay sa taas sa cabin head namin. Then, sa asawa ko naman po, ang laman lang, ang bag niya is ito lang. Itong body bag niya na to, na pinatanggal din sa katawan niya at ipinalagay din po sa itaas. So, ang laman lang po nun, nitong wallet, nitong bag niya na to is passport namin parehas. Then, itong wallet na to na may mga card. Yun po ang laman. So, kung yung tanong nyo po is paano nakuha, hindi din po namin alam dahil yung lahat po ng cards, yung aking alahas, itong passport, wala pong nawala. Ang nawala lang po, debit at credit card ng aking asawa at saka credit card ko po. Yun lang naman yung nawala sa amin. So, hindi mo talaga siya malalaman na nawawala kasi pagkuha mo dun sa taas, nandito yung wallet, nandito yung bag. Nandito yung bag, nandito yung wallet, nandito yung cellphone. Ganon din sa asawa ko, nandyan yung mga card niya, nandyan yung ano niya. Hindi yan mache-check namin agad kung may nawawala. So, napansin lang po namin na nawala siya is nung may nag-text na po sa asawa ko, bago pa po kami lumabas ng immigration. So, meaning, galing dito sa Pinas, doon lang namin natanggal sa katawan namin itong bag na to. Hindi pa namin to naiilabas ng immigration, itong bag namin na to, at hindi pa namin ito naiilapag sa ibang area. Doon lang po as in sa loob ng eroplano namin to natanggal sa aming katawan. So yun po ang sagot sa mga nagtatanong po. Yan nga yung karanasan ng isang kababayan natin na bumahi o nag-travel kasama ang kanyang asawa na wala silang kamalay-malay, ay nawala na pala yung kanilang debit card, credit card na nalaman na lang nila na nawawala nung nakatanggap yung kanyang asawa ng message na ginamit na yung kanilang credit cards. So, sana ito ay maging isang aral, babala sa mga kababayan natin na bumabiyahe o nagtra-travel na kapag dala-dala nyo ay mga napakahalagang bagay sa inyo at ay wag na wag basta ilagay kung saan-saan. Kung yan man ay sling bag lang dala nyo, belt bag, yan, nandyan yung mga napaka-importanting bagay sa inyo at wag na wag nyong iiwan kahit sandali lang. Kahit pumunta kayo ng CR, dapat yan dala-dala ninyo. Dahil di nyo alam kung sino yung mga nakakatabi nyo, nakasalamuha nyo, nasa paligid ninyo, kung ano ang kanilang pag-uugali, di ba? Katulad nga nito, yung kababayan natin. At sabi nga naman ni kabayan kasi na yung dala-dala lang mga personal na gamit ay pinalagay sa lagayan ng gamit sa taas ng upuan ng mga pasahero sa aeroplano. So, ayun nga, siguro hindi rin nag-expect si na kabayan na ganun ang mangyari. So, sana ito ay lesson learned na lang. Aral na pwede nating matutunan dito sa nangyari sa isang kababayan natin na huwag basta-basta magtitiwala. Na kapag may dala tayong napaka-importanting bagay na nasa bag mo naman, pwede mong dalhin, pwede mong isukbit sa iyong sarili, ay huwag na huwag mong tatanggalin. Para sa ganun, di kayo matulad sa isang kababayan natin nito. Dahil sa huli,
lagi ang pagsisisi, di ba? At saka, ayun nga, di ka na nag-i-expect, mahirap talaga magtiwala kahit kanino. So, sana, maganda rin to, sinare sa kababayan natin, yung nangyari sa kanila, at least maging isang awareness, babala, at saka lesson learned na rin. Paano ba natin maiwasan na wag na mangyari to sa inyo, sa mga ibang kababayan natin? Pa-comment below. Anong mga may papayo nyo sa mga kababayan natin na bumabyahe o nagtra-travel? Mapag himpapawid man yan o mapabases is pare-parehas lang yan. Na wag basta magtitiwala, wag iiwan yung mga gamit nyo. Lalong-lalo na yung mga mayroong lamang napakahalaga. At siguro ito kapag sa eroplano man, bago kayo bumaba, ay i-check yung mabuti yung mga gamit niyo. Yung nga naman yung instance naman yung nangyari kay kabayan dahil sabi nga niya, hindi na naisip dahil pagtingin, andun naman yung wallet nila. Pero ang tanong nga dyan napakabilis yung pangyayari na nangyari kina kabayan dahil ang tinarget na kinuha lang ay yung credit card, di ba? Debit card nila. So, mainam talaga kapag kayo ay bumabiyahe, maaari kung yung mayroon kayong mga ganyan maliit na bag, siguro pwede rin siguro yung maliit lang na may padlock, mas secure na rin, mas sigurado, di ba? Mga kahit maliit lang, at least kung tinanggal nyo man dyan sa sarili nyo, hindi basta-basta nabubuksan. Dahil nga, maganda rin siguro yan na gawin nyo kung mayroon kayong, tulad ng sabi ko, pag nagbumabiyahe kayo, bumili rin kayo ng maliit na padlock, at least mas safety yung mga gamit nyo. That lesson learned din talaga to dahil nga, at saka yung ganitong pangyayari ay hindi na rin isang beses, dalawang beses ko rin narinig na nangyari sa mga ibang paliparan, sa mga eroplano na meron yung mga gamit ng pasahero is nawawala talaga. So, yan mga kababayan. At tulad sabi ko, sana ito ay maging isang aral sa mga kababayan natin bumabiyahe, nagtra-travel, mapa-aeroplano man yan, mapabus, dahil pare-parehas naman yan na bumabiyahe kayo na wag basta magtitiwala, wag basta-basta iiwan yung napakamahalagang gamit na dala-dala ninyo. Again, mga kababayan, maraming salamat at kay kabayan na nag-share ng video na to. Maganda rin to, at least ito na sabi ko, isang paalala sa mga kababayan natin. So again, maraming salamat. Have a nice and great day to all of you at kita-kits sa masunod kong videos.